Isa ka ba na wala namang violation, ngunit nagkaroon ng restrictions sa comment section? Hindi ka na makapag-comment, hindi ka na rin makapag-likes dahil ang tawag dyan ay nagkaroon ka ng spammy content. Restricted ka na sa engagement. Ano ang mga dahilan? Marami yan. Una, kapag paulit-ulit mo na ginagamit ang salita na ito sa pag-comment mo sa iba't ibang content creators o videos. Naging spammy na ang magkapareho na salita. Halimbawa, congrats, nice, na the same words ang gagamitin mo sa pag-comment. Pangalawa, ang maring ang paggamit mo ng sobrang dami ng mga stickers, emojis, at mga automated na mga comments, na mga ready-made na pindutin mo na lang at makikita mo na lalabas yan agad sa pag-comment mo. Yan ay ikaw ay naging spammy na sa ginawa mo na yan. Ang pag-comment na walang hinto, sunod-sunod, seconds, in a minute, ay spammy content. Kaya, ikaw ay restricted. Ganon din na ang binigay mo na comment ay same I, follow me, mag-iwan ng bakas, legit risk backer, bisitahin mo ang bahay ko, bisitahin ko rin ang bahay mo. Ang mga ito ay talagang hindi na siya kaaya-aya, hindi na siya kang-ahanga sa bagong updates ni Meta. Nabibilang na yan sa spammy content. Kaya dapat ay mayroon ka talagang mga ginawa na pakita na genuine engagement mula sa iyong puso at mula sa iyong isip, na talagang pinapaguran mo ang anumang pagbigay mo ng comment sa comment section ng isang content creator. Hindi yung one word lang, hindi naman yan isang maganda na activity mo. Dapat, wag naman, of course, wag naman siguro sobra-sobra na mga 2 paragraphs o ano pa man, yung tama-tama lang. Ganon din ang pag lagay mo ng link, o maring nilagay mo yung link mo sa comment section ng isang content creator upang ikaw ay ma-follow, ikaw ay magkaroon ng maraming followers. Ang iyong layunin, iyan ay strictly no, no, no. Kung ayaw mo na matawag ka na isang creator na nagkaroon ng spammy content, wag mo na yang gawin. Ako ay many times na mayroong nag-comment sa aking mga video or post na more on stickers, emojis, avatars, yung mga ready-made automated comments ay talagang ay deleted. Kaya kung ikaw ay mag-comment sa akin, huwag mong gamitin ang mga salita na yan. Ganun din, pwede mo siyang i-blur o lagyan ng sticker, pero higit na mabuti kung i-delete mo na lang kung sa palagay mo iyan ay hindi nakabuti sa iyong profile o sa iyong account. Dapat na maging maingat rin tayo na always tingnan natin ang mga comments ng ating followers. Kapag mayroong mga salita na lagay dyan na against the community standards, tayo ay maging isa pa rin na magkaroon ng restriction. Lalo na yung mga, halimbawa, yung isang babae na nag-post, maganda ang katawan, maganda ang mukha, tapos ang lagay mo sa comments ay ganito. Salita na ito ay wag mong gamitin, wag mo itong banggitin, pwede baliktarin, ibahin mo ang sounds. Ito yung Y, X,
X. Huwag mo yang i-comment. Kasi automatic talaga na magkaroon ka ng restriction kay Facebook dahil sa yan ay hindi katanggap-tanggap. Kahit ako nga noong hindi pa ako content creator, ayaw na ayaw ko pag sabihan ako na ang ibig niyang sabihin ay maganda yung damit ko o bago akong nagkaroon ng makeover sa aking buhok, sa aking pedicure at pedicure, tapos sabihin na ganun na words. Hindi talaga ako puwapayag. Pinapaulit ko talaga sa sino mang nagbigay ng comment na kung anong ibig niyang sabihin. Kasi para sa akin, ang salita na yan ay hulugan na somebody na in nudity o may mga parts na hindi dapat makita, na ito ay pinakita sa kanyang reels o sa kanyang long form video. Kaya ito lamang ang aking ma-share. Ayon na rin sa mga lesson learned ko na dati ay ito rin ang aking naging nagawang kamalian. But we can always learn from our experience. So, to make a recapitulation, sa pag-comment ay iwasan natin ang sobrang dami o kung pwede wag na lang ang stickers, emojis. Ganon din ang magkaparehong word na gamitin natin sa iba't ibang video. At ito rin ay ang pag-comment na sunod-sunod na minuto, segundo-segundo, walang hinto. Pag lagay natin ng mga link sa comment ay hindi rin ito mabuti. At iba pa na hindi siya relatable o walang kaugnayan.